Ito na po ang investigasyon ng aming team. Ready na ba? Ito na po ang special investigation ng aming team. Ang aming team po ay nabasa ang post ni Ramon Tulfo. The lady must be torn between a rock and a hard place, as one idiom goes. The latest scuttlebutt, Bato is confident of re-election because he has a girlfriend who is a Comelec. At ang mga ganyang bagay po na may puzzle, iniimbestigahan po ng aming team. Ganun po kami dito. Iniimbestigahan po ng aming team. At sa aming pag-iimbestiga, I'd like you to focus your attention, Your Honor, Mr. Chair, again and again to this picture, Your Honor, Mr. Chair. Okay? Just imagine this picture. Okay? This is a throwback picture again of Alice Guo and Rodrigo Roa Duterte. Kinda nice picture with file done below the ground. And Wesley Guo. Hero, Wesley Guo. But I'd like to focus on the green lady. Lady in green is dancing with me. There's nobody here, just you and me. I don't wanna be Lady in green, okay? I'd like to put your memory to this lady in green. And this lady in green, put this on your memory. It's the same, right? The same, okay? The same. The same. Parehas, di ba? Parehas. Di ba parehas? Parehas. Parehas. Sino ba yan, Lady in Green? Okay. Sino ba yan, Lady in Green? Ayon sa aming investigasyon, eto na. The Banana Republic of Aimee Ferolino. Si Aimee Ferolino. Pero bago yan, Aimee Ferolino, umpisa muna natin ang diga ni Bato. Senator Bato de la Rosa endorses the confirmation of the appointment of Aimee Ferolino Ampolokyo as a commissioner of the Comelec. Nag-imbestiga ang aming team. Ang pogi mo'y iba ka talaga. Sobrang bait, abay grabe ka na. Kapag nagsalita, tila kakaiba. Ang lupit at sobrang nakakatawa. At yan po ang natuklasan namin. Meron pong ini-endorso si Senator Bato de la Rosa mismo sa Commission on Appointment, sa Confirmation of Appointment. Ang espesyal na babae, si Aimee Ferolino. Saan ini-endorso? Commissioner of the Comelec ay sus!
Ay, sus! Hindi kayo makakalusot sa aming Team Kuyukot. Kasulok-sulukan yan. Makikita namin yan. Kaya, eto naman, bumalik muna tayo dito. Bumalik uli muna tayo dito bago natin basahin yung article. Tingnan nyo naman to. What a lovely picture. Kasama mismo ang Comelec ni Alice Guo. At ang pagkapanalo ni Alice Guo ay landslide. Naiisip nyo ba yung naiisip ko? Tila close na close. Hindi natin napansin to eh. Out of the picture. Pero dati po, nabanggit ko na to. May article ako nakita. Hindi ko na makita ngayon eh. Yung naka-green, tinukoy yan talaga. Girlfriend ni Bato. Marami po. At eto na nga po, sa investigasyon, eto pakita ko lang sa inyo, yung investigasyon sa promotion. Siyempre, sino magbabackup dyan? Mga tiga Davao. Eto na. Working as members of the Board of Canvassers. Ayan po si Amy Perolino. Nung umanap siya sa Commission on Appointment. Dahil ang dami pong nakikitang red flag sa kanya. Pero wala naman po magagawa kasi si Duterte ang presidente. At syempre, galing din siya sa Davao! Davao! Galing rin po to sa Davao. We have the smallest salary, Your Honor. So that is one, Your Honor. And the other is that we that we be provided with our own offices, Your Honor, since most of the offices of the election officers in the municipalities and cities are housed in the LGUs. We do not have our own buildings. Some only have desiring to preempt my colleagues, may I na rin share ng aming requesting na dapat. Ito po pakita ko lang sa inyo yung endorsement ni Bongo. Siyempre, tiga Davao din po ang magkakampi. Okay, pakita ko lang yung endorsement ni Bongo. Ay, ito. Ay, Ma'am Eva Bunsalan, thank you. Having said that, Madam Chair, kumbaga ako po ay sumusuporta kay and then kung mga I move for her approval, Madam Chair. Thank you. Maraming salamat, Senator Revilla. We now recognize Senator Bato de la Rosa. Maraming salamat, Madam Chair. I would like to ask just one question to Commissioner Ampolocchio. For the record, Commissioner Ampolocchio, if you can still remember, ilang beses ba tayo nagkakasabay? When I was a provincial director of a province ng Karamweteng throwback pa sa mga alaala. Mga alaala mo'y kay sarap isipin. Mga sandaling kapiling o kay sarap damhin. Mga alaala mo'y PNP, ikaw rin ay naging provincial election officer. Ilang beses ba tayo nagkakasabay? I think twice, Your Honor, in Davao del Sur when I was the city election officer and in City Davao. election officer ng Davao del Sur, Comelec din. Magaling ha? Magaling. Magaling talaga ang Duterte. Talagang tinataniman nila ng mga dinamita ang dadaanan nila. Para kung sakasakaling dumaan sila doon, may nakaredy na silang dinamita. Kaso, hindi nila nakita yung dinamita ni BBM, si General Torre. Ang itim!
Yun lang. Doon kayo nag-failed. City when I was the election officer in Davao City during the 2013 elections, Your Honor. What about Ang kala mo si Bato, nagbe-beautiful eyes pa. Ito, gumagano'n pa. Beautiful eyes ka pa, ha? I was the provincial director of Compostela Valley Province. Hindi ba ikaw yung provincial election officer doon? Hindi po, Your Honor. Only in Davao del Sur, Your Honor, but I was not the provincial supervisor yet at that time. Thank you, Madam Commissioner. The reason I asked this question, Madam Chairman, is that I just would like to share my working experience with Working experience lang ba? Working experience? Oh! Oh! the good commissioner during elections. Totoo po yung sinasabi kanina ni Senator Coco Pimentel na grabe yung kanyang work experience kung saan yung hotly contested areas, yung kinukonsider natin na hotspots, election hotspots ng Region 11, ay doon po siya pinapadala. Dahil kilala po siya na siya ay talagang fearless. Hindi siya natatakot makipagbangga kahit kaninong politiko pagdating sa eleksyon. Talagang i-implement niya ang batas. At hindi lang po siya ay isang insider ng Comelec na hindi siya totally outsider. Insider po siya at she worked her way up in the organization. At hindi siya makakarating sa mataas na posisyon kung masama yung kanyang bad record. Pero nakikita ko po, this based on my personal experience. Grabe naman si Bato. Masama yung kanyang bad record. Sobra naman sama nun. Masama yung kanyang bad record. Grabe naman yun. Double naman yun. Na talagang nakikipag-away ito. Wala siyang pakialam kung sino kang malaking politiko. Gusto ko sana sabihin yung mga pangalan ng mga binabangga niya politiko doon sa Region 11, pero huwag na, baka mayroong kasama tayo dito sa Okay, tamo. Alam na alam mo yung binabangga nyo. Tamo, happy. dito sa komisyon na ito. But alam ko, very strict siya. Tamo, ganyan yan. Pag ano ano si Bato, kumikintab yun noo. Ganyan yan pag nagbablas yan eh. Yung noon, makikita mo kumikintab. Implement ang batas. At kami mga provincial director ng PNP, kapag during elections, how we wish na sana kung kami ay provincial director ng police, sana ang makapartner namin na Comelec provincial election officer ay si Attorney Amy Ampolocchio dahil talagang Naku, kaya pala pinatneran mo ng pinatneran. Anak ng wedding naman, oo. Anak ka ng wedding naman, oo. Anak ka ng wedding, oo. mahirap yung trabaho namin. Dahil siya na, Comelec chairman na siya. At the same time, pwede na rin siya mag-provincial director ng police dahil walang takot talaga itong makipagbanggaan. So yun lang po, Madam Chairman. Okay, tama ka na. Puro ka kasinungalingan. Eto na. Mula sa Vera Files, The Banana Republic of Amy Perolino. Ayan na. Eto na. Eto yung istorya niya. Hanapin nyo na lang. Pero iaano ko na lang po dito yung... Nasaan na ba yun? Team. Nasaan na team? Lang. Sabi ko, ano nyo team eh. English to eh. Lang ha. Basahin na nga lang natin to, team. Dapat inanan nyo to eh. Haba pa naman na ito, team. Dahil lang po. Dito natin simulan. But here are some essential facts on Perolino. She is a native, not of Davao del Norte, but Davao del Sur. When she was appointed to the Comelec, her backer was De La Rosa, also native of the same province. How these rumors originate then? It allegedly started from a contending provincial election supervisor who spread those nasty rumors to stain Perolino's possible appointment. Ito na. Perolino's younger sister, Donabel Joy Perolino Mia, is a vice mayor of Maysaysay Town, Davao del Sur. She is the family member closely associated with De La Rosa, who was once police director
of the province 2009 to 2011. The second rumor is circulating claims that De La Rosa interfered with the first division through Ferolino. De La Rosa, so the story goes, was sent on an errand by President Duterte to interfere in the COMELEC disqualification cases. It is said that Duterte wants the Supreme Court to disqualify Bongbong Marcos if he and his running mate win the May election. If this happen, eto na team. Duterte's daughter would take over as President of the Philippines. Kumbaga, ito po pala yung nababalitaan namin. Ito po yung nababalitaan namin na Plan C ng mga Duterte. Kasi yung Plan A kay Gloria. Tapos yung Plan B, yung nangyayari ngayon. Ito po yung Plan C. Yung i-disqualified po nila si Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, malakas yung commissioner si Ferolino. At si Bato daw inutusan ni Duterte na utusan si Ferolino na i-disqualified si Bongbong Marcos. Ang lupit! Lakayan ko para makita nyo. Matindi yung aming team, no? Ay, kasi ibang klase yung aming team. Ayan, ha? If it is said that Duterte want the Supreme Court to disqualify Bongbong Marcos if his running mate win the May election. If this happen, Duterte's daughter would take over as President of the Philippines. Yan, ha? We are not in the business of betting baseless rumors, sabi. However, the second rumors involves a serious charge. If proven true, signifies the prostitution of the COMELEC. Sabi ng aming team, English. Reference on Amy Ferolino are customary that she was election supervisor of the Bao del Norte. That lowdown omits other essential information. But first, there are two sordid rumors going the rounds alluding Ferolino's credibility. Ayan daw, meron daw po mga balita na na umiikot tungkol po sa kredibilidad ni Ferolino and partiality. The first rumor says she is the girlfriend. Ayan na, nakita ko rin siya. She is the girlfriend of Bato de la Rosa. Okay, yun na yun. Yan, ha. Ayan po, maganda kasi itong article na to, nakita natin. Maganda itong article na to, makikita nyo po dito yung pagpaplano through Ferolino para sa Plan C. Kumbaga, Plan C ng mga Duterte para po kay Bongbong Marcos. Kumbaga, ngayon lang po natin nalalaman na si Duterte talaga, sobrang demonyo po talaga. Biro mo, tumatakbo pa lang sila Bongbong Marcos, may pinaplano na kaagad sila para patalsikin ang ating Pangulo. True girlfriend ni Bato de la Rosa. Ibang klase, no? Grabe, no? Ibang klase, oh. So, babalik po ulit tayo dito sa picture na ito babalik ulit po tayo dito sa picture na ito na pinakita ko sa inyo. Itong picture na ito na makasaysayan na to, na marami palang meaning to, di ba? Itong picture na to, kala natin noon, Alice Guo lang. Kala natin noon, itong picture na to, Alice Guo lang. At ito si Wesley Guo. At si Paildon. Meron pala dito, babaeng naka-green na mas matindi pa sa lahat ng matindi. Grabe, no? Grabe, no? Grabe talaga itong mga Duterte. Grabe talaga kawalang yaan, no?
Tindi, oh. Ayan, oh. Di natin napansin to nun, eh, oh. Ito na yung nababalita na ano, eh. Nag-girlfriend ni Bato, eh, oh. Ayan, oh. Grabe, grabe to si Bato. Kaya nga po, ayan po ang problema natin ngayon. Kapag si Bato nakapasok, nalintikan na. Yan, oh. Kapag si Bato nakapasok, alam na. Alam na. Alam na. Alam na to. Pag nakapasok, kaya pala si Bato parang panatag na panatag. Panatag na panatag. Kumbaga, nagulat din ako sa post ni Ramon Tulfo, eh. Parang, yung tinutukoy nito, eto. Kumbaga mahaba pala yung pinagsamaan pinagsamaan nitong Perolino at ni Bato na umaabot na inuutusan na sila ni Duterte ng kung ano-ano. Yung sinasabi ni Bato, tama yon. Yung kung sino nagagawa nito, halimbawa kung sino gustong panalunin. Diba? Matindi to. Hindi mo ba to? Ayan po, ha. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang,